May mga sandali na ang pakiramdam natin ay tila hindi naririnig at sinasagot ng Diyos ang ating prayers. Amen? Mga sandali na pakiramdam natin ay walang solusyon sa ating problems. Mga sandaling imposible ang ating situations at hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Ngunit huwag po natin sanang kalimutan na walang imposible sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Lalo na po sa panahon ngayon na talagang walang katiyakan ang mangyayari bukas. Matindi ang krisis na pinagdadaanan po ng ating bansa, maging ng buong mundo. Now, ang mensahe pong pag-aaralan natin ngayon ay para sa mga pagod, nagdududa, para sa mga natatakot, nasisiraan na ng loob at naliligaw. Pag-uusapan po natin ang declaration of faith ni Prophet Jeremiah sa gitna po ng matinding pagsubok na direkta pong humahantong sa mabuting balita ni Jesus, ang isa po sa greatest proof na walang imposible sa Diyos. Makikita po natin sa atin pong pag-aaral kung paano ang Old Testament ay naghahanda ng daan para sa biyaya ng New Testament. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Nothing is too hard for the Lord. Point number 1 po, faith in the midst of crisis. Ang Book of Jeremiah, especially po in chapter 32, ay isinulat po sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan po ng Juda. Kung kailan ang Jerusalem po ay kinukubkob ng hukbo ng Babylon, sa pagitan po ito ng mga 630 to 580 BC. Si Jeremiah po ay pinakulong ni King Zedekiah ng Juda dahil hindi nito nagustuhan ang prophecy ni Jeremiah na kukubkubin ng Babylonian army ang Jerusalem. Ay kalaban nga nila yung Babylonian army. Propeta siya ng Juda. Pero mukhang panig siya o pabor siya na kubkubin ang dating ng kanya pong prophecy sa Babylon. Ngunit sa kabila po ng matinding pagsubok, pag-uusig, at tila kawalan na po ng pag-asa, na natili pong tapat si Jeremiah at nanalangin po siya sa Diyos. At bahagi po ng kanyang panalangin ay makikita po natin sa Book of Jeremiah chapter 32 verse 17. Pakinggan niyo pong mabuti ang kanyang prayer. O Sovereign Lord, you made the heavens and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you. Ang verse po na ito ay isang powerful declaration of truth tungkol po sa kapangyarihan ng Diyos na nanatili magpakailanman. Bagamat nakabilanggo, si Jeremiah ay inutusan po ng Diyos na bilhin ang lupain ng kanyang pinsan kahit na winawasak ang Jerusalem nung time na yon. So anong ibig sabihin nito? Ito po ay isang prophetic act of hope. Sa madali pong salita, sinasabi ng Diyos, hindi pa ako tapos sa aking bayan. At kapatid, gusto ko sanang sabihin sa iyo, hindi pa tapos ang Diyos sa ating bayan. At hindi pa rin tapos ang Diyos sa buhay mo. Now, yung mga salita pong too hard ay galing po sa Hebrew word pala. Nang ibig pong sabihin ay wonderful, extraordinary, beyond comprehension. Idinideclare po ni Jeremiah na walang bagay na mahirap o imposible para sa Diyos, na nagpapakita po ng walang hanggang kapangyarihan at kaalaman ng Diyos. Kapatid kaibigan, gayon din naman, kahit na ikaw ay nasa iyong pinakamadilim na situation, kahit na sa palagay mo ay gumuguho ang mundo mo, God is still in control. He is still at work. Magtiwala ka lang sa Kanya. Ayon nga po kay Max Lucado, and I quote, faith is not the belief that God will do what you want. Faith is the belief that God will do what is right. Katulad po ni Jeremiah, kailangan po nating magtiwala sa Diyos kahit na hindi natin alam ang kanyang ginagawa. Huwag po nating kalilimutan ang nakasulat po sa Book of Romans chapter 8 verse 28. I'm sure marami po sa inyo, paborito ito, kagaya ko. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Point number 2. Nothing is too hard for the Lord who made all things. Doon po sa binasa nating text kanina sa Jeremiah 32:17b, you made the heavens and earth. Ang Diyos po na lumikha ng lahat mula sa wala sa pamamagitan po ng kanyang salita ay tiyak na may kapangyarihang makialam o mag-intervene sa anumang situation. Sa Genesis chapter 1 verse 1, it is written, in the beginning God created the heavens and the earth. Doon naman po sa Colossians chapter 1 verses 16 and 17, nakasulat din po, through Him
God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see. Everything was created through Him and for Him. He existed before anything else, and He holds all creation together. Ang mga verses po na ito ay nagtuturo kay Jesus. It is pointing directly at Jesus. Sapagkat sa pamamagitan po ni Jesus at para sa Kanya, nilikha po ang lahat ng nasa langit at lahat ng nasa mundo. Ang nakikita, pati rin po yung mga hindi nakikita. At sa pamamagitan po niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Kapatid, ikaw ba'y nagtitiwala sa Diyos na lumikha ng lahat sa panahon ng iyong crisis? Kung hawak ng Diyos sa mga bituin, kung hawak niya ang araw at buwan na nasa langit, kaya ka rin niyang hawakan. He is in control of everything, maging ang mga bagay na kinatatakutan mo. Ang sabi nga po ni Tim Keller, and I quote, "If God were small enough to be understood, He wouldn't be big enough to be worshipped." Tandaan po natin, we don't worship a manageable God. We worship a majestic God. Point number 3. Nothing is too hard for God who rescues. Itinuloy po ni Jeremiah ang kanyang pong prayer sa Jeremiah chapter 32 verse 21. You brought Israel out of Egypt with mighty signs and wonders, with a strong hand and powerful arm, and with overwhelming terror. Ang Exodus po ay ang tiyak na pinakamahalagang pagpapahayag ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa Old Testament. Iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula po sa pagkakaalipin. Mababasa nga po natin sa Exodus chapter 20 verse 2, I am the Lord your God who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. Now, yung salita pong rescued na ginamit po rito ay galing po sa Hebrew word na yatsa, na ang ibig pong sabihin ay to bring out, to deliver. Ang kwento po ng Exodus, ang pag-alis ng mga Israelites sa Egypt, ay isa pong powerful picture ng mas dakilang pagliligtas na ginawa po ni Jesus sa cross. Kung paano pong iniligtas ng Diyos ang Israel mula po sa physical na pagkakaalipin sa Egypt, inililigtas naman ni Jesus ang sangkatauhan mula sa spiritual na pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Doon po sa Colossians chapter 1 verse 13, mababasa po natin, "For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son." Si Jesus po ang tunay na greatest Savior and ultimate rescuer and deliverer. Siya ang nagpalaya sa atin mula po sa pagkaalipin sa kasalanan at naglipat po mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Once upon a time, Charles Stanley said, and I quote, "Jesus didn't come to make bad people good. He came to make dead people alive." Amen. There's no heart too hard, no soul too lost that Jesus cannot rescue. Point number 4. Nothing is too hard for the Lord who redeems and restores. Sinabi po ng Diyos kay Jeremiah sa Jeremiah 32:27, I am the Lord, the God of all the peoples of the world. Is anything too hard for me? Ito po isang banal na question, isang pag-imbita kay Jeremiah at ganoon din po sa atin na atin pong iangkla ang ating pananampalataya sa restoring power ng Diyos. Again, sa book of Jeremiah chapter 32 verse 39 naman, bababasa po natin ang sabi ng ating Panginoon, "And I will give them one heart and one purpose, to worship me forever, for their own good and for the good of all their descendants." At sa book of Psalm chapter 147 verse 3, it is written, He heals the brokenhearted and bandages their wounds. God does not only redeem, He also restores, He renews, He rebuilds. Nabasa ko nga po yung sinabi ni John Piper and I would like to quote him. Ang sabi po niya, God loves to take broken people and write beautiful stories of redemption. So kapatid kaibigan, tandaan mo mabuti, hindi pa tapos ang Diyos sa kwento ng buhay mo. Tandaan mo rin itong mabuti. Kapag kasama mo si Jesus, laging merong restoration. Ang greatest miracle po sa scriptures ay hindi po creation. Hindi po Exodus. Ito po yung resurrection ni Jesus from the dead.
Doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4, mababasa po natin, I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried, and he was raised from the dead on the third day, just as the scriptures said. Ang walang salang anak po ng Diyos ay namatay bilang kapalit mo, as a substitute. Siya po'y inilibing at siya po'y muling nabuhay. That's the good news. Bakit? Upang tayo po'y mapatawad, ma-rescue, ma-redeem, at ma-restore. Again, nakasulat din po sa Bible, sa Luke chapter 1 verse 37, for nothing is impossible with God. What is impossible with men are all possible with God. Si Jesus po ang ultimate proof na wala pong mahirap para sa Diyos. Now, naalala ko po yung kwento patungkol po doon sa Berlin Wall. Nag-research nga po ako kanina eh. Ito po pala ay sinimulang itayo noong August 13, 1961. 3 taon pa lang po ako niyan. Nahati po ng wall na ito ang Germany. Ang isa pong bahagi ay tinawag na East Germany. Ito po yung Communist Germany. At ang isang bahagi naman po ay tinawag na West Germany. Ngunit noong pong November 9, 1989, 28 years later, pagkatapos po ng civil unrest na naganap doon sa kanilang bansa, ito po ay sinimulang gibain. At totally nagiba na po. So ang tila imposible ay naging posible. Now, gayon din naman, ginaba po ni Jesus ang kasalanan na nagsilbi pong pader o wall o harang na naghihiwalay po sa tao mula po sa Diyos. Sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus sa cross, giniba niya ang pader ng alitan at pinawalang bisa ang kautusan ng mga tuntunin upang pagkasundin po tayo sa Diyos. At sa pamamagitan po ng kanyang dugo, nagkaroon po tayo ng kapayapaan. Ayan niyo pong basahin ko sa inyo, nakasulat po sa Book of Ephesians chapter 2 verses 13 and 14. Pakinggan niyo pong mabuti. But now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Jesus Christ. For Christ Himself has brought peace to us, united Jews and Gentiles into one people when, in His own body on the cross, He broke down the wall of hostility that separated us. Naalala ko rin po yung kwento patungkol sa isang sundalo na nasugatan po sa labanan. Sinabi po ng kanyang mga doktor na sumuri sa kanya na hindi na po siya muling makakalakad pa. Ngunit, dahil po sa kanyang pananampalataya sa Diyos at dahil din po sa kanyang pagtsatsaga, hindi lang po siya muling nakalakad. To make the long story short, naging pastor pa po siya. Again, kapatid, kaibigan, nothing is too hard for the Lord. Nothing is impossible for Him. So the question is for us right now to answer is this: what should you do when facing what seems impossible? Meron po akong 4 na tips po sa inyo. Ang una, surrender it to our sovereign God. Isuko na po natin sa Kanya. Ipagkatiwala na po natin sa Kanya. Wala po tayong magagawa on our own. Lalo pa nga ngayon na hindi po natin kontrolado ang mga maraming nangyayari sa atin pong paligid, sa atin pong bansa. Secondly, trust Him with your future. Hindi natin alam kung anong future natin, but we know, we believe who holds our future. Trust Him with your future. Thirdly, worship Him even if you don't understand. Limited lang ang mind natin, but God is limitless. So marami tayong bagay na hindi naunawaan, hindi naintindihan, but God knows everything. He is omniscient. He knows everything. He is all-knowing. And fourthly, testify of His power to those around you. Ilang beses ka nang iniligtas ng Panginoon? Ilang beses ka na niyang nirenew, nirestore? Kapatid, kaibigan, tandaan mo yon. Kung anong ginawa niya sa iyo noon, yun pa rin ang gagawin niyang sa iyong buhay ngayon. Now, tandaan po natin nakasulat, He who began a good work in you is faithful and true. And He will see to it na everything will come to fruition. Lahat po ay magkakaroon ng katuparan because He loves you so much. Actually, He gave His only Son for you to save you from eternal damnation. So sa sandali pong ito, tayo po ay mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Salamat po sa iyong itinuro sa amin na nagbibigay po sa amin ng lakas ng loob to march forward despite the fact, Panginoon, na
Everything is in chaos. So dearest God, ikaw na lumikha ng langit at lupa, ikaw po na naglabas sa Israel sa pagkakaalipin mula po sa Egypt, ikaw po na bumuhay kay Kristo mula po sa mga patay. I pray na ikaw rin na magpatibay ng amin pong pananampalataya, pagpanumbalik po ng aming pag-asa, at magbigay kapangyarihan sa bawat isa sa amin upang mamuhay ng meron pong katapangan para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo po kami sa pamamagitan po ng iyong Holy Spirit na patuloy na magtiwala at umasa sa iyo gaano man kaimposible ang aming pong situation sa buhay. At katulad po ni Prophet Jeremiah, we declare that nothing is too hard for you. Nothing is impossible for you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Amen. Maraming salamat po.